Hi sis, Mars the Filipina. Yung tanong mo is, sis, pag na US citizen ka na, pwede na kumuha ng K2 ng US passport. So itong question mo is about my video about do we need to change the name and family name if your K2 is already a US citizen or something like that. So I have to answer this. Alam mo, Sisi, hindi lang ikaw ang nagtatanong nito. Marami din. So, kapag na US citizen na tayo, pwede na kumuha ng passport ang K2 natin. Pero kung gusto mo na i-change, marami kasing instances ng K2. Ganito yon. Marami ang hindi nakakuha ng passport ng K2 dahil first thing is yung family name nila is under yung biological dad nila. So since if under yung family name ng K2 mo sa biological dad nila at saka yung birth certificate ng K2 mo is nakasign talaga, yung may signature talaga ng biological dad ng K2 mo, kailangan ng decree or kailangan ng custody decree. Yun ang right term. Kailangan ng custody decree na nag-sign yung father or biological father ng anak mo or ng K2 mo na yung custody is all yours. Yun ang hinahanap. Hindi ko alam sa state niyo pero nandito kami sa Mississippi. So, yun ang unang kailangan. Hindi ko alam kung, kasi ganito yun. May iba't kasing state na iba yung law nila. Merong iba na madali lang kumuha, meron din hindi. Pero, in general sa Amerika na itong processing ng passport, kailangan talaga ng biological dad na custody decree na ang custody ay ginigive up niya para sa iyo. Ikaw na yung custody ng bata. Kapag nakasign yung dad, biological dad, ulitin ko, nakasign yung biological dad sa birth certificate ng mga anak mo or ng anak mo or ng K2 mo. Pero kung wala, halimbawa kung yung nakasign lang talaga is ikaw lang, walang nakalagay doon na dad. Kasi merong ganyan eh. Meron sa atin na since ayaw ng biological dad, so paglabas ng bata, kasi ayaw niya eh. So, hindi mo na kailangan i-force pa na ilagay yung pangalan niya. Kasi ayaw niya, hindi siya nagsasign doon. O kaya, hindi mo mahagilap. Nung sinabi mo sa kanya na, halimbawa, nabuntis ka, tapos hindi mo na nahagilap kasi nagtatago na. Kasi ayaw ng responsibilidad. May mga ganyan eh. May mga ganyan. Tapos ganyan na halimbawa lang yan. So, yun mostly ng biological, ng mother at saka family. Ayaw nilang ilagay yung pangalan ng biological dad. So, okay ka doon kasi ikaw lang yung ng bata. Ikaw lang yung parents ng bata. So hindi mo na kailangan ng custody decree. Yun ang mas maganda. Pero once na ang family name ng bata nakuha niya yun sa biological dad niya tapos nagsasign pa yun sa birth certificate. So, bakit ko sinabi to? Kasi sa passporting kailangan mong ipakita kailangan ipadala mo yung original mo na US citizen certificate mo. Tapos, yung custody decree ng ama ng anak mo na you're the sole custody or ikaw yung custody, ikaw na yung may karapatan sa bata, ginigive up na niya. Yun. Okay yun. So, yun ang ipiprepare mo pag mag-a-apply ka ng passport. Kailangan mo ng yung US citizenship certificate mo, yung custody decree ng biological dad, kung nakapangalan yung apelyido ng bata sa dad niya at saka yung nakikita talaga yung birth certificate, yung original birth certificate ng bata, isali mo din.
yun, biological birth certificate ng bata original at saka yung custody decree. So yun pwede kang kumuha ng passport ng anak mo. Okay? Pero isi-share ko to sa inyong lahat. If kagaya ng mga anak ko, wala kaming sign na wala akong nakuhang signature sa biological dad nila na ako yung may custody sa mga bata lahat kasi hindi na mahagilap o ganyan. Meron kaming pinirmahan na magbibigay siya ng 10,000 each sa mga bata. So meaning 20,000 a month. Okay. Tapos pag-retire niya, dapat ibibigay niya yung half ng retirement niya sa mga bata. Kasi mga minors eh. Tapos wala. Hindi niya yun ginawa. So yun, grounds na yun sa kanya na inabandon niya na ang mga bata. Wala siyang support sa mga bata. Yun, abandonment and deserted ang kaso niya. So ngayon, since hindi namin siya mahagilap, kaya nga nag-undergo kami ng adoption. Kasi once you got the adoption, makakuha ka ng passport ng bata right away. Kasi yung husband mo, o kung wife, for example, wife, yung husband mo, kagaya ko, yung husband ko is US citizen siya. So, once na-adapt niya yung mga bata, US citizen agad mga bata. So, pwede niyang, kasi meron na silang sariling birth certificate na kanila talaga na US citizen sila. Yung dad nila is yung asawa ko, yung dad nila. So, yun, mas madali silang makakuha ng passport once they are adopted sa sa stepdad, maging adopted, i-adapt siya. Yun, mas easy yung makakuha ng birth certificate. Pero, mag-undergo ka due to the adoption na nangyari sa amin. Mag-undergo ka pa ng trial. 3 beses kaming pumunta sa korte. Para lang dyan. 2 beses na, sa makikita nyo sa ibang video ko, 2 beses na pinapa-announce namin, pinapublish namin yung na kung meron siyang gustong sasabihin o yung side, makukuha ng lawyer namin anong side niya, kung babayaran niya yung mga lapse niya na hindi niya naibigay sa mga bata, ganito, ganyan. Pero hindi eh. Kasi, so, tingnan mo, kahit nga ganyan, hindi talaga mahagilap. So, kaya yun, na-approve yung adoption agad. Okay, ganun. So, yun, pag pwede na, yung answer sa iyo is, pwede kang kumuha ng passport. Pwede kang kumuha ng passport ng K2 mo once na maging US citizen ka. But, meron siyang but kasi kapag sa birth certificate, walang nakalagay na name ng biological dad at saka yung anong tawag doon, walang nakalagay na name ng biological dad at saka walang signature niya, okay yun, ikaw talaga yung custody niya. So, ang ibibigay mo lang doon is birth certificate, original birth certificate ng bata at saka yung US citizenship mo. Yun, ganun lang ang mailagay mo, US citizenship certificate mo. At saka, birth certificate mo yata, nakalimutan ko na yung requirements. Basta, yung 3 lang yun. Parang yun ang pinaka-importante lang, birth certificate original, saka yung US citizenship certificate mo. So, isali mo na din yung original birth certificate mo para para support documents. Tapos, pero pag nakapangalan, kailangan talaga na makakuha ka muna ng custody decree. Pag hindi ka makakuha ng custody decree, kagaya namin, hindi namin mahagilap. So yun, kumuha kami ng lawyer. So kumuha kami ng lawyer, ina-adapt muna ang mga bata before sila makakuha ng sariling passport. So kung ngayon na-adapt na sila, pwede na sila makakuha ng passport anytime. Yun, mas madali na siya. Pero through the process, we spent like 6 months before we got the adoption. So it's still a long process, but even though it's like that, time is so fast. Time is so quick to process all those papers. So I hope
I answered your question, and if you have more questions, just comment down below. Thank you very much.